Ngayon ay araw ng kagalakan. Ngayon ay araw ng simbahan, kaarawan ng ating inang simbahan. 50 araw matapos nating ipagdiwang ang Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, tayo ngayon ay nagdiriwang ng araw ng Pentecostes, ang pagbaba ng banal na Espiritu Santo sa mga disipulo, sa mga apostol, sa mahal na Birheng Maria at sa ating inang simbahan. Kaya nga kaarawan natin ngayon ng inang simbahan. Palakpakan po natin muna bawat isa. Maligayang pagdiriwang po ng Pentecostes sa bawat isa sa inyo. Marahil kung meron pong isang tanong na nag-trending nitong mga nakakaraang araw ay yung tanong na, kumusta ka? Kumusta ka? Kayo po, kumusta po kayo? Kumusta? Madalas kapag tayo po ay may nakakasalubong, nakakilala, madalas na kapag po tayo ay nakakasalubong ng ating kaibigan, ang madalas na tanong natin ay, kumusta? Pero kung minsan may mga tao na takot na makareceive ng salitang kumusta, lalo na kung galing ito sa kaibigan o galing ito sa kamag-anak. Bakit? Naku, nangumusta. Baka mamaya mangungutang ito. Naku, nangumusta. Ano kayang kailangan nito? Kumusta? Kayo po ba? Kailan kayo huling nangumusta? Sino yung huling kumumusta sa inyo? At hayaan niyo po na ilagay natin ito sa konteksto ng ating pagdiriwang ngayon, ang Pentecostes. Kapag halimbawa, tatanungin kayo ng inyong mga anak o ng inyong mga apo o ng inyong mga kaibigan at sasabihin sa inyo, ano ba ang Espiritu Santo? Sino ba ang Espiritu Santo? Paano ba natin ipapaliwanag sa ating mga anak ang Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo po ay Diyos. Ang Espiritu Santo ay isa sa 3 persona ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang nagbubuklod sa pagmamahala ng Ama at ng Anak. At ang Espiritu Santo ang pagmamahal na nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng karunungan at nagbubuklod sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, tuwing kailan ba tayo nangungumusta? Una, nangungumusta tayo kapag mayroong mga nanghihina, kapag mayroong nawawalan ng loob, kapag mayroong natatakot. At doon sa pangungumusta natin, nagbibigay tayo ng kalakasan doon sa mga taong takot, doon sa mga taong nangangamba. Tandaan natin, maririnig natin sa Ebanghelyo na kung saan yung mga disipulo, matapos na si Jesus ay ipako sa krus, matapos na si Jesus ay mag-alay ng buhay doon sa krus, nagkulong sila doon sa mga kwarto, doon sa mga silid, natatakot sila. At ano ang kaloob sa kanila nang muling nabuhay si Jesus? Panunumbat ba? Galit ba? Pananakot ba? Bagkus ang kaloob sa kanila ay kapayapaan. Sumainyo ang kapayapaan. Siguro isa po sa magandang image ng Holy Spirit ay yung hagunot ng hangin. Isang malakas na hangin na kung saan itong hangin na ito ay nagbibigay sa atin ng kalakasan. Diba? Sa bawat paghinga natin, sa bawat hininga natin, importante doon yung hangin sapagkat yung hangin ang nagbibigay sa atin din ng buhay. At kung babalikan natin yung aklat ng Genesis, makikita natin doon na yung simpleng alikabok, yung simpleng bagay na walang buhay, na hiningahan ng Diyos, nagkaroon ng buhay. At mga kapatid, ganun din po ang nagagawa sa atin ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay sa atin ng buhay. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay sa atin ng lakas. Sa sandali na tayo ay nanghihina, sa sandali na tayo ay natatakot, sa sandali na tayo ay nangangamba, ang tatawagan natin ay ang Espiritu Santo. Kaya nga mga kapatid, ako po sa sandali na ako din ay natatakot, nangangamba, kinakabahan, kapag halimbawa haharap ako sa inyo at magsasalita, ang aking dasal, ang aking panalangin, halika banal na Espiritu Santo, lukuban mo ang iyong lingkod at ikaw ang manguna, ikaw ang magsalita. At hindi po ako binibigo ng Espiritu Santo. Siya yung nagbibigay ng kalakasan kapag tayo ay nanghihina. So yun po yung una,
kinukumusta tayo at yung pangungumusta sa atin ay sa pamamagitan na tayo nangangamba, natatakot, nawawalan ng loob. Subalit ang dulot ng pangungumusta ng Espiritu Santo ay kalakasan, nagbibigay sa atin ng lakas. Yun po yung una. Pangalawa, bakit nga ba tayo nangungumusta? Nangungumusta po tayo kapag halimbawa sa paaralan, biglang nagkaroon ng mababang marka yung inyong anak. So ano ang gagawin ng guro? Kinakailangan kumustahin kaagad yung bata or kukumustahin yung mga magulang. Ano bang nangyayari doon sa bata? Pangungumusta. Bakit? Sapagkat bahagi ng pangungumusta ay yung karunungan ng Diyos na ibinibigay sa atin. Ganun pala ho, nangungumusta tayo hindi dahil sa may chismis. Hindi dahil sa, alam mo ba, si ganito pala yan, ganito pala yon. Hindi ganon. Bagkus yung pangungumusta natin ay bahagi ng pagbibigay natin ng karunungan. Alam niyo mga kapatid, ang isa sa imahin din ng Espiritu Santo po na ibinibigay po sa atin ay anyong kalapati na bumababa sa bawat isa sa atin. Nandoon po yung pagbibigay sa atin ng karunungan ng Diyos. Ganun pala ho, sa sandali na tayo ay nabablangko, nawawala ng karunungan, ng kaalaman, ang tatawagan natin ay ang Espiritu Santo. Yun po yung pangalawa, nangungumusta tayo sapagkat ang dulot din natin ay karunungan na buhat sa Diyos. Pangatlo at panghuli, bakit nga ba tayo nangungumusta? Nangungumusta rin po tayo sa sandali na nakakabalita tayo ng mga pagkakawatak-watak. Kapag halimbawa, meron tayong kakilala na nagkasiraan, o kumusta na kaya sila? Kapag nakabalita tayo ng mga magkakapatid na mga nag-aaway, o kumusta na kaya sila? Kapag nakakabalita tayo ng mga mag-asawa na nagkakaroon ng problema, o kumusta na pala sila? Ganun pala ho, yung pangungumusta ay patungo doon sa pagkakaisa, pagkakabuklod. At yun ang dulot ng banal na Espiritu Santo. Alam niyo mga kapatid, yung storya ni Babel doon sa Lumang Tipan, na kung saan ang bayan ng Diyos, nais nilang kalabanin ng Diyos. Nagpagawa sila ng mataas na tore, at nakita ng Diyos yung ginagawa ng mga tao. At sabi ng Diyos, sama-sama silang lumalaban sa atin. At ang ginawa ng Diyos? Pinag-iba-iba sila ng lengguwahe. Pinag-iba-iba sila ng salita. Diba? Kaya nga, nung oras naman ng Pentecostes, yan, baka bumababa na ang Espiritu Santo, sa pamagitan ng paggugulat sa atin. Na kung saan makikita po natin mga kapatid, na doon sa pagkakataong iyon, sa araw naman ng Pentecostes, nagsasalita rin ng iba't ibang wika ang mga disipulo. Yung ibang wika galing sa ibang bansa, pero naiintindihan ko, nauunawaan ko ang sinasabi mo. Kaya nga mga kapatid, sila din ay nabubuklod, pagkakaisa, ang dulot ng Espiritu Santo. Ganun pala mga kapatid, yung pangungumusta, hindi lamang pala siya simpleng, basta na lamang nagkasalubong, oy, kumusta na? O, okay pa naman ako. Pero yung pangungumusta ay may malalim na kahulugan. At ano yung malalim na kahulugan ng pangungumusta? Ito po ay nagdudulot po sa atin ng kalakasan, ito ay nagdudulot sa atin ng karunungan, at nagdudulot sa atin ng pagkakaisa, nagdudulot sa atin ng pagiging buo. Halina, Banal na Espiritu Santo, ngayon na magpapanibago ng kanilang mga pangako sa paglilingkod, ang mga lingkod ng simbahang ito. Bigyan mo sila ng kalakasan, bigyan mo sila ng karunungan, bigyan mo sila ng kaisahan, nang sa gayon patuloy silang makapaglingkod sa iyo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.